Team USA. Well mga ka-One Stories, nakita nga natin kahapon kung gaano kalakas ang lineup nila. Kumpleto sa Ricados na nga po ang lineup na ito, though kinalawang sa simula ang kanilang rotation dahil na rin sa kakulangan ng chemistry, hindi pa rin naman ito rason para matalo sila. Pero kahit man, we can say na napakalakas ngayon ng nabuong lineup ng Team USA. Alam nyo bang merong dalawang team o bansa ngayon ang kayang sabayan or worse, talunin sila nito? Well, tara't talakayin at alamin natin yan at pag-usapan ng trade proposal ng Los Angeles Lakers kina Lauri Markkanen at Wendell Carter Jr. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. As we all know mga ka-One Stories, we can say na malakas nga talaga ngayon ang nabuong lineup ng Team USA. Kitang-kita nga ito sa kanilang performance kahapon. Ipinakita nga nila kung gaano kalalim ang kanilang lineup. Sa mismong bench unit pa nga nag-umpisa ang opensa nila at makuha ang rhythm kaya hindi sila natambakan ng Team Canada. Pero alam nyo bang merong dalawang team ngayon ang usap-usapan na kayang tumalo sa kanila? Well, basically isa nga itong European team. Una, ang Serbia ni Nikola Jokic. Though nasa top 9 sila sa updated rankings ng FIBA, hindi pa rin naman natin maikakaila na malakas ang team na ito. Gaya ng Team USA, kompleto rin naman ito dahil halos lahat may shooting lalo sa perimeter. Andito rin naman si Bogdanovic na magiging katulong ni Nikola Jokic. Kumpara nga sa Team USA, mas solido ang chemistry ng lineup nila dahil sa tagal ng samahan at dahil mas sanay sila sa rules ng FIBA. Magkakatalo lamang kung sino ang mamalasin sa 3-point shooting. Habang ang pangalawa naman, walang iba kundi ang bansang France. Technically, andito ang may tuturing nating best twin tower sa Olympics. Imagine Wembanyama sa 4 habang sa 5 naman si Rudy Gobert. Dalawang player na parehong nominated sa pagiging best defensive player, panigurado mahihirapan ng husto na makapag-penetrate ang Team USA. Andito rin naman ang ilang mga veterano kagaya ni Nicolas Batum at Evan Fournier. Sanay na sanay ang mga ito sa international games na magiging factor bakit isa sila sa mga bansang magpapahirap sa Team USA. Samantala, dito naman tungkol sa inilabas na 3-team trade proposal ng Los Angeles Lakers. Ngayong araw nga po lumabas ang balitang interesado mga ka-One Stories si Rob Pelinka sa big man ng Orlando Magic na si Wendell Carter Jr. Ayon nga sa report, kasalukuyan nga pong nagkakausap ang dalawang panig para sa gagawing trade. Pero alam nyo bang hindi lamang ito simpleng trade, bagkos ayon sa source, target nga po ni Rob Pelinka na maisakatuparan ng trade na ito sa isang 3-team trade kasama ang Utah Jazz. Alam naman natin, dream target ng Lakers si Lauri Markkanen at yan ang currently pinaplanuhan ng Lakers na makuhang sabay Wendell Carter Jr. at Lauri Markkanen. Pero bago yan mangyari, kailangan dito ng Lakers na magbawas ng napakaraming players. Sa kabilang dyan, sina Rui Hachimura, D'Angelo Russell at Gabe Vincent. Dahil na rin sa bagong CBA mga ka-One Stories, delikadong madamay si Austin Reeves sa trade lalo pat gusto nga itong makuha ng Utah Jazz para bitawan nila si Lauri Markkanen. Kaya ang tanong ngayon, papayag nga ba dito ang Lakers sa trade proposal na ito? Para sa inyo, i-comment nyo lamang nga sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan.